Ang gabi na tinawag ako ng sarili kong kapatid na madamot. Sa harap ng mga magulang ko, ang sakit, ang hiya na naramdaman ko, para akong sinaksak sa likod. Buong buhay ko, ako ang naging takbuhan nila. Ako ang nagbabayad ng utang. Ako ang nag-aayos ng gulo. Pero para sa kanila, isa lang akong bangko. Walang halaga kapag walang pera, akala nila. Dahil anak nila ako, tatahimik lang ako habang ninanakawan nila ako ng halos 1,000,000 piso para sa bakasyon nila. Pero nagkamali sila. Hindi nila alam na ang inaakala nilang masunuring anak ay may itinatagong tapang. At ang batas ay kakampi ko. Nang gabing iyon, hindi lang pera ang binawi ko. Binawi ko ang aking dangal. Tinuruan ko sila ng leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan habang buhay. Kung naramdaman mo na ring maging dayuhan sa sarili mong pamilya, pindutin ang like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Kwentuhan tayo. Kabanata 1. Ang imbitasyong may kapalit ako, si Maricel. Sa edad na 32, akala ko ay ayos na ang lahat. Isa akong matagumpay na accountant dito sa Makati. May sariling kondo, may magandang trabaho, at higit sa lahat. Malayo ako sa gulo ng pamilya ko. Simula pa noong bata ako. Alam ko na ang pwesto ko sa bahay. Ako ang tagabigay, ako ang tagaintindi. Habang ang kapatid kong lalaki na si Paulo, siya ang laging bida. Siya ang laging inuuna ni Naitay at Inay. Kahit masakit, nasanay na ako. Nasanay na akong magtrabaho ng doble para lang makakuha ng kahit katiting na pagmamahal na ibinibigay nila ng libre kay Paulo. Pero nitong Martes ng gabi, isang tawag ang bumago sa lahat. Nasa kusina ako noon. Naghihiwa ng gulay para sa hapunan. Pagod galing sa opisina. Nang biglang umilaw ang cellphone ko. Pangalan ni Inay ang lumabas sa screen. Napahinto ako. Bihira tumawag si Inay kapag gabi. Maliban na lang kung may problema. O di kaya ay may kailangan. Huminga ako ng malalim bago ko sinagot. Hello, Inay. Napatawag po kayo? Narinig ko ang boses ni Inay. Masigla. Parang bata na may dalang magandang balita. Maricel anak, may surprise kami ng itay mo. Isang malaking regalo para sa pamilya natin. Pupunta tayo sa Hawaii. Hawaii, napatigil ako sa paghihiwa. Ang pangarap naming bakasyon. Oo anak, tuloy ni Inay. 10 araw tayo sa Grand Wailea Resort sa Maui. 5-star hotel ito anak, may view ng dagat, may spa, kumpleto lahat. Nakabook na kami ng helicopter tour. At pati tickets sa authentic na luau. Gusto namin ng itay mo na maging reunion ito ng pamilya. Sa totoo lang, parang lumundag ang puso ko. Reunion. Pagsasama-sama ng pamilya. Ilang taon na rin akong nangungulila sa kanila. Ilang taon ko nang gustong maramdaman na kabilang ulit ako. Na mahalaga ako sa kanila. Naisip ko. Baka ito na yon. Baka nagbago na sila. Baka nakita na nila ang halaga ko. Ang sarap pakinggan ni Nay, sabi ko. Halata sa boses ko ang tuwa. Kailan po ang alis? Baka pwede akong mag-leave sa trabaho. Katatapos lang namin ng malaking project, kaya baka payagan ako ng boss ko. Tuwang-tuwa si Inay. Sabi niya ay ibibigay niya ang telepono kay Itay. Narinig ko ang kaluskos sa kabilang linya. At pagkatapos, ang boses ni Itay. Ang boses na laging seryoso at parang laging naguutos. Maricel, sabi ng nanay mo gusto mong sumama sa Hawaii. Opo, Itay. Mukhang masaya po iyon. Gusto ko pong makasama kayo. Mabuti naman, sagot niya. Pero nagbago agad ang tono ng boses niya. Naging formal. Parang nakikipag-usap sa kliyente at hindi sa anak. Ganito iyon, Maricel. Tutal maganda naman ang trabaho mo dyan sa Makati. At malaki ang sweldo mo. Ikaw na ang bahala sa gastos mo. Natahimik ako sandali. Inaasahan ko na yon. Sanay naman akong magbayad para sa sarili ko. Ang tiket sa eroplano ay nasa 85,000 piso balikan. At ang share mo sa hotel ay nasa 22,000 piso bawat gabi. 10 gabi tayo doon. Tapos isama mo pa ang pagkain at mga tour. Siguro maghanda ka ng nasa 250,000 piso. 250,000. Muntik ko nang mabitawan ng kutsilyo na hawak ko. Napakalaking halaga noon. Pero hindi pa doon natatapos ang sinabi ni Itay. Dahil maganda ang buhay mo,
Inaasahan namin ng nanay mo na sasagutin mo rin ang gastos ng kapatid mong si Paulo. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Si Paulo? Tanong ko. Bakit po ako ang magbabayad para kay Paulo? Alam mo naman ang sitwasyon ng kapatid mo? Sabi ni Itay. Wala siyang trabaho ngayon. Kawawa naman kung hindi siya makakasama. Kami ng nanay mo. Wala kaming sapat na pera para bayaran ang sa kanya. Kaya ikaw na ang bahala. Tutal, pamilya tayo. Tulungan dapat. Itay. Huminga ako ng malalim. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Ang sakit na naman, yung pamilyar na sakit sa dibdib na nararamdaman ko simula pa noong bata ako. Sabi ko ng mahinahon. Hindi naman po yata tama iyon. Bakit ako ang kailangang magbayad ng buong gastos ko? At pati gastos ni Paulo. Samantalang siya ay libreng makakasama. Bakit hindi tama? Tumaas ang boses ni Itay. Ang dami mong pera. Ang kapatid mo walang-wala. Yan ang hustisya. Yan ang tama. Pero Itay, hindi po iyan ang ibig sabihin ng pamilya. Kung bakasyon ng pamilya ito, dapat pantay-pantay. Hindi pwedeng ang isa ay libre. Tapos ang isa ay magbabayad ng doble. Kung hindi kaya ni Paulo magbayad, bakit kailangan sa 5-star hotel pa tayo? Huwag mo akong diktahan sa kung anong dapat gawin ng pamilyang ito. Sigaw ni Itay. Kami ang magulang. Kami ang masusunod. Kung gusto mong sumama, ito ang kondisyon. Kung ayaw mo, edi aalis kami nang wala ka. Narinig ko si Inay sa background, Ricardo. Wag naman ganyan, kausapin ko siya. Pero hindi nakinig si Itay. Kailangan niyang matuto, Inay. Masyado na siyang nasasanay sa marangya niyang buhay. Maricel, hindi lahat ay ihahain sa iyo sa pilak na pinggan. Gusto kong matawa sa sakit. Ako pa ang nasabihan na nasanay sa marangya. Samantalang si Paulo ang laging sinusubuan ng grasya na hindi naman niya pinaghirapan. Lahat ng meron ako ngayon. Pinagtrabahuhan ko. Nag-aral ako mabuti habang nagtatrabaho sa gabi. Nagtipid ako. Nagtiis ako. Samantalang si Paulo, laging may sasalo. Pag-iisipan ko po, Itay. Yan na lang ang nasabi ko para matapos na ang usapan. Sige, pag-isipan mo. Pero kailangan namin ng pera sa Biyernes. Ipadadala ng nanay mo ang details. Pagkababa ng telepono, napaupo ako sa sofa. Naiwan ko ang niluluto ko sa kusina. Nawalan na ako ng gana kumain. Bumalik lahat ng alaala. Noong 10 years old ako, humiling ako ng bisikleta. Ang ibinigay nila sa akin ay lumang bisikleta ng kapitbahay, kalawangin, at sira ang preno, pero nagpasalamat pa rin ako. Pagkalipas ng 6 na buwan, birthday ni Paulo, nakatanggap siya ng bagong mountain bike. Brand new, makintab, mahal. Nang magtanong ako kung bakit, ang sagot lang ni Inay, lalaki kasi ang kapatid mo. Kailangan niya ng matibay. Noong college graduation ko, isang card lang na may 2,000 piso ang natanggap ko, si Paulo, na halos hindi pumasa sa mga subject niya. Binigyan nila ng bagong kotse. Ngayon, sa edad na 32, ganito pa rin pala. Walang nagbago. Kinaumagahan, nakatanggap ako ng email mula kay Inay. Nandun ang breakdown ng gastos. Halos 1,000,000 ang kailangan kong ilabas kung sasagutin ko pati si Paulo. Nakita ko rin ang text ni Paulo. Ate, sabi ni Inay, nag-iinarte ka daw. Bayaran mo na lang para matuloy na kami. Huwag ka na maging madamot. Minsan lang ito, madamot. Ako pa ang madamot. Sa loob ng maraming taon, sinubukan kong bilhin ang pagmamahal nila. Pumupunta ako tuwing Pasko, bit-bit ang mga mamahaling regalo. Nagpapadala ako ng pera kapag kinakapos sila. Binabayaran ko ang utang ni Paulo sa sugal. Lahat ginawa ko. Umaasa na balang araw, sasabihin nilang proud sila sa akin. Pero ang tawag ni Itay kanina, ang boses niyang puno ng utos at panunumbat, iyon ang gumising sa akin. Tinawagan ko ang therapist ko na si Dr. Cruz. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ipinaalala niya sa akin ang pinag-usapan namin noon, na ang pagtanggap sa pang-aabuso ay hindi magbubunga ng respeto, lalo lang nitong patitibayin ang maling ugali nila. Kinabukasan, tinawagan ko si Inay. Alam kong siya ang sasagot dahil tulog pa si Itay. Inay, napag-isipan ko na po ang tungkol sa Hawaii. O anak, mabuti naman. Excited na ang kapatid mo. Hindi po ako sasama, Inay. Sabi ko ng diretsahan, masyadong malaki ang gastos para sa akin ngayon.
At sa totoo lang po, hindi po makatarungan na ako lang ang magbabayad. Napabuntong hininga si inay. Alam ko namang sasabihin mo yan. Madidisappoint ang tatay mo, Maricel. Magagalit iyon. Masakit din po sa akin, inay. Gusto ko sanang sumama, pero hindi sa ganitong paraan. Kung sinabi niyo sana na mag-ambag ako ng kung ano lang ang kaya ko, o kaya ay pinag-ipunan nating lahat, baka pumayag pa ako. Pero ang hingin na bayaran ko ang luho ni Paulo habang ako ay nagpapakahirap magtrabaho. Sobra na po iyon. Sasabihin ko sa tatay mo, pero hindi ko maipapangako na maiintindihan niya. Mahal ko kayo, inay. Pero kailangan ko ring respetuhin ang sarili ko. Isang oras ang lumipas. Tumawag si Itay. Hindi ko na sinagot. Sunod-sunod ang text na dumating. Mga salitang masasakit. Walang utang na loob. Makasarili. Mayabang. Tiniis ko ang lahat ng iyon. Hindi ako sumagot. Sa isip ko. Tapos na ang usapan. Aalis sila papuntang Hawaii nang wala ako. At ako ay maiiwan dito sa Makati. Mag-isa. Pero may dignidad. Akala ko iyon na ang katapusan. Akala ko ay iiwan na nila ako sa tahimik. Pero mali ako. Hindi ko alam na ang pagtanggi kong ito ang magiging mitya ng isang gulo na wawasak sa natitirang tiwala ko sa kanila. Isang gulo na maglalagay sa akin sa isang sitwasyon na hindi ko akalaing mararanasan ko sa sarili kong pamilya. Dahil ang akala nilang madamot na anak ay may hangganan din. At kapag ang hangganan na iyon ay tinawid nila, wala na akong magagawa kundi lumaban. Kabanata 2. Ang mga peklat ng kahapon. Nang ibaba ko ang telepono matapos ang pag-uusap namin ni Itay, hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko. Hindi lang ito tungkol sa pera, kung tutuusin. Kaya ko namang kitain ang pera, sanay ako sa hirap, sanay akong magbanat ng buto, ang masakit ay ang dahilan kung bakit kailangan kong magbayad. Habang ang kapatid ko ay libre, dinala ako ng isip ko pabalik sa nakaraan. Sa mga panahong bata pa ako, kung saan nagsimula ang lahat ng sugat na ito, tandang-tanda ko pa noong ako ay 10 taong gulang. Noon pa man, mahilig na akong maglaro sa labas. Nakikita ko ang mga kalaro ko na nagbibisikleta tuwing hapon. Ang saya-saya nila. Habang ako, nakatayo lang sa gate, nakatingin. Ilang buwan akong nangulit kina Inay at Itay. Inay, Itay. Baka naman po, pwedeng bilhan niyo ako ng bike sa birthday ko. Kahit mura lang po, pangako magpapakabait ako. Mataas naman po ang grades ko sa school. Tumango lang sila noon. Sabi nila ay titingnan nila kung may budget. Dumating ang araw ng ika-10 kaarawan ko. Excited ako. Paggising ko pa lang, hinanap ko na agad ang regalo. Sa likod bahay, nakita ko ang isang bisikleta. Pero nawala ang ngiti sa mga labi ko nang makita ko ito ng malapitan. Hindi ito bago. Kulay rosas ito na natutuklap na ang pintura. Kalawangin ang kadena. At ang upuan ay may punit na tinapalan lang ng electrical tape. Ito yung lumang bike ng anak ni Aling Nena sa kabilang bahay. Ilang taon na itong nakatambak sa garahe nila. Huwag ka nang maarte, Maricel. Sabi ni Itay habang inaayos ang kadena na laging kumakalas. Gumagana pa naman yan. Ang mahalaga ay may masakyan ka. Nilinis naman namin yan ng nanay mo. Pinilit kong ngumiti. Salamat po, Itay. Salamat po, Inay. Sumakay ako at pumadyak. Tumutunog ng malakas ang kadena. Kagag-kagag-kagag. Ang ingay. Nahihiya ako kapag dumadaan ang mga kalaro ko na may makikintab na bike. Pero tiniis ko. Sabi ko sa sarili ko, at least meron. Pero makalipas ang 6 na buwan. Birthday naman ng kapatid kong si Paulo. Naghanda sila ng spaghetti at fried chicken at sa gitna ng sala, may nakatayo na regalo na nakabalot sa malaking kumot. Nang hilahin ni Paulo ang kumot, nanlaki ang mga mata ko. Isang brand new na mountain bike, kulay asul, makintab, may shock absorbers, may busina, at may kasama pang helmet at knee pads. Itay, tanong ko noon, ang boses ko ay halos pabulong dahil sa tampo. Bakit po si Paulo bago? Bakit po yung sa akin luma? Tumingin sa akin si Inay habang hinihiwa ang cake. Maricel, lalaki ang kapatid mo. Kailangan niya ng matibay na bike para sa mga adventure niya. Ang mga babae hindi naman masyadong nagagamit ang bike. Masisira lang agad kung mumurahin ang bibilhin sa kanya. Tumahimik na lang ako.
Kinagat ko ang labi ko para hindi ako umiyak sa harap ng mga bisita. Bata pa ako noon. Wala akong sapat na salita para ipagtanggol ang sarili ko. Ang alam ko lang, masakit. Parang may kumurot sa puso ko. Ang pattern na ito ay nagpatuloy habang lumalaki kami. Nung nagdalaga ako, 14 na taong gulang. Naging conscious ako sa itsura ko. Sungki-sungki ang ngipin ko. Tinutukso ako sa school. Sabi ng dentista, kailangan ko ng braces. Nang sinabi ko ito kay inay, napakamot siya ng ulo. Mahal yan anak. Wala tayong extra na pera para sa luho na yan. Kung gusto mo talaga, magtrabaho ka tuwing Sabado at Linggo. At ginawa ko. Pumasok ako bilang service crew sa isang fast food chain tuwing weekend. Habang ang mga kaklase ko ay nagpapahinga o gumagala. Ako ay nagpupunas ng mesa, naghuhugas ng plato, inipon ko ang bawat piso para maipagawa ang ngipin ko. Inabot ng 2 taon bago ko nabuo ang pambayad. 3 taon ang lumipas. Si Paulo naman ang nagreklamo na hindi pantay ang ngipin niya. Agad-agad, dinala siya ni inay sa pinakamagandang dental clinic sa bayan. Ang pinakamahal na braces ang ipinalagay sa kanya. Wala akong narinig na reklamo tungkol sa gastos. Wala silang sinabi na magtrabaho si Paulo. Ang katwiran ni Itay. Binata na ang kapatid mo. Kailangan presentable siya para magka-girlfriend. Bakit kapag ako, luho ang tawag? Pero kapag si Paulo, pangangailangan? Pero ang pinakamatinding sakit ay nangyari noong college graduation namin. Nag-aral ako ng mabuti. Sa State University lang ako pumasok para hindi mabigat sa tuition. Naging working student pa ako, pero nagtapos ako bilang cum laude. Ang saya-saya ko noon. Inisip ko, sa wakas, makikita na nila ang halaga ko. Pagkatapos ng ceremony, inabutan ako ni inay ng isang envelope. Binuksan ko. Isang card na may nakasulat na congratulations. At sa loob, may 2 pirasong 1,000 piso. 2,000. Salamat po, sabi ko. Masaya na ako doon. Ang akala ko ay talagang gipit lang kami. Pero dumating ang graduation ni Paulo makalipas ang 4 na taon. Si Paulo na muntik nang hindi makagraduate. Si Paulo na laging nasa bilyaran kapag oras ng klase. Ang average grade niya ay pasang-awa. 2.5 o 3.0. Pagkatapos ng graduation lunch namin sa restaurant, tumayo si Itay. May inilabas siyang maliit na kahon na may ribbon para sa binata ko. Sabi ni Itay na abot tainga ang ngiti. Binuksan ni Paulo ang kahon. Isususi. Susi ng kotse. Lumabas kami ng restaurant at nakaparada sa harap ang isang bagong sasakyan. Hindi ito second hand. Brand new. Amoy bago. Napakagat ako sa dila ko para pigilan ang galit. Itay, sabi ko, ang ganda naman. Pero akala ko po ba wala tayong budget? Nung graduation ko, 2,000 lang ang bigay nyo. Bakit si Paulo may kotse? Tiningnan ako ni Itay ng masama. Maricel, huwag kang mainggit sa kapatid mo. Kailangan ni Paulo ng sasakyan para sa paghahanap ng trabaho. Alangan namang mag-commute siya nakapolo at barong siya. Ikaw sanay ka na sa jeep at bus. Mas matatag ka. Mas matatag. Iyon ang laging dahilan. Dahil kaya ko ang hirap, hinayaan na lang nila akong mahirapan. Dahil si Paulo ay mahina, ibinibigay nila ang lahat para maging madali ang buhay niya. Doon ko napagtanto, sa pamilyang ito, ang pagiging masipag at mabait ay parang parusa. Kung sino pa ang gumagawa ng tama, siya pa ang nakakalimutan. At kung sino ang pabaya, siya ang pinararangalan. Ngayon, sa edad na 32, habang nakaupo ako sa kondo ko na pinaghirapan ko, habang tinitingnan ko ang bank account ko na laman ay dugo at pawis ko, naiintindihan ko na kung bakit ganoon ang offer nila sa Hawaii para sa kanila. Ako ay wallet lang. Isang instrumentong pampinansyal para suportahan ang prinsipe nilang si Paulo. Ang tingin nila sa akin ay saling pusa. Kasali lang kapag kailangan magbayad. Pero kapag oras na ng parangal at pagmamahal, ako ay nasa gilid lang. Nakatingin sa bike na kalawangin, pinahid ko ang luha sa aking pisngi. Hindi na ako yung batang babae na tatanggap na lang ng lumang bisikleta. Hindi na ako yung teenager na magtratrabaho para sa braces habang ang iba ay libre. Matagal na akong nagtitiis, pero sa pagkakataong ito,
Sa usapang Hawaii na ito, hinding-hindi na ako papayag na maging pangalawa na naman. Tumayo ako. Kinuha ko ang baso ng tubig at uminom. Ramdam ko ang galit na humahalili sa lungkot. Tama na, sobra na. Kung ang tingin nila sa akin ay madamot dahil ayaw kong magbayad ng ₱250,000 para sa kapritso nila. Pwes, tatanggapin ko ang titulong iyon. Mas gugustuhin ko pang maging madamot na may respeto sa sarili, kesa maging mabait na anak na inaabuso at ninanakawan ng sariling pamilya. Kabanata 3. Ang unang pagkakataon na humindi ako, bumalik tayo sa kasalukuyan. Sa gabing natanggap ko ang email mula kay Inay. Nakatitig lang ako sa screen ng laptop ko. Paulit-ulit kong binabasa ang nakasulat. Parang ayaw tanggapin ng utak ko ang nakikita ng mga mata ko. Nandoon ang listahan ng mga babayaran. Ticket sa eroplano, hotel na 5-star, mga pagkain sa mamahaling restaurant, at mga tour na pangmayaman. Kinuha ko ang calculator. Nanginginig ang mga daliri ko habang pinipindot ang mga numero. Lahat-lahat. Ang hinihingi nilang ilabas ko na pera ay humigit kumulang ₱250,000, 500,000, para sa karamihan sa atin. Ang halagang iyan ay pwede nang ipang down payment sa bahay, pwede nang ipuhunan sa negosyo, o kaya ay savings na para sa pagtanda. Pero gusto nila itong lustayin sa loob lang ng 10 araw. At ang mas masakit, ako ang magbabayad para sa sarili ko. At ako rin ang sasalo sa gastos ng kapatid kong si Paulo. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paikot-ikot ako sa kama, para akong tinotorture ng sarili kong konsensya. Sa isang banda, naririnig ko ang boses ng tradisyon, ang turo ng matatanda. Pamilya mo yan, Maricel, magbigay ka. Huwag kang madamot, utang na loob mo sa kanila ang buhay mo. Pero sa kabilang banda, naririnig ko ang boses ng aking therapist, si Dr. Santos. Naalala ko ang sinabi niya sa huli naming session. Maricel, ang pagmamahal na may presyo ay hindi totoong pagmamahal. Kung kailangan mong magbayad para tanggapin ka nila, hindi ka nila mahal bilang anak, mahal nila ang gamit mo sa kanila. Napaupo ako sa kama, tumutulo ang luha ko. Ilang taon na ba akong nagbabayad? Simula nang magkatrabaho ako. Halos lahat ng sweldo ko ay napupunta sa kanila. Nagpaayos ng bubong, bumili ng appliances. Nagpaaral kay Paulo. Naging sapat ba iyon? Hindi. Naramdaman ko ba na pantay kami ni Paulo? Hindi. Kaya sa oras na iyon, habang sumisikat ang araw sa bintana ng kondo ko, nakabuo ako ng desisyon, isang desisyon na alam kong magpapayanig sa mundo ko. Sasabihin ko ang salitang hindi ko pa nasasabi sa kanila kahit kailan. Hihindi ako. 8:00 ng umaga. Tinawagan ko si Inay. Alam kong gising na siya at nagkakape. Sinadya kong si Inay ang tawagan dahil alam kong kung si Itay ang makakausap ko agad. Baka panghinaan ako ng loob dahil sa takot. Hello, Inay. Bati ko. Sinubukan kong patatagin ang boses ko. Oh, Maricel anak, masiglang sagot niya. Nabasa mo na ba ang email? Ang ganda ng hotel, di ba? Excited na ang kapatid mo. Nagpabili na nga ng bagong swimming trunks eh. Huminga ako ng malalim. Inay, nabasa ko po. At pinag-isipan ko pong mabuti ang tungkol sa trip na ito. Ano yun anak? May problema ba sa schedule? Wala po sa schedule, Inay? Sabi ko. Ang totoo po niyan, masyadong mahal ang gastos. Hindi ko po kayang maglabas ng ₱250,000 ngayon. At isa pa po, sa tingin ko ay hindi patas na ako lang ang magbabayad ng full. Natahimik ang kabilang linya, yung katahimikan na nakakabingi. Anong ibig mong sabihin na hindi patas? Tanong ni Inay. Nawala na ang sigla sa boses niya. Si Paulo po libre. Kayo po ang sasagot. Bakit po ako kailangang magbayad para sa sarili ko? At ang sabi ni Itay, sagutin ko rin daw ang ibang gastos ni Paulo. Inay naman, pareho niyo kaming anak. Pero Maricel, ang lambing ni Inay ay napalitan ng panunumbat. Alam mo namang walang trabaho ang kapatid mo, kawawa naman siya kung maiiwan. Ikaw ang pinagpala, ikaw ang may pera. Hindi ba dapat ikaw ang tumulong? Yan na naman po tayo sa kawawa, matigas kong sagot. Inay, 28 years old na si Paulo. Ang dami niyang naging trabaho pero umaalis siya agad. Hindi po siya kawawa. Tamad po siya at kinukonsinti niyo. Maricel! Saway ni Inay. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang kapatid mo. Pamilya tayo.
Minsan lang tayo mabubuo sa Hawaii. Sayang naman ang pagkakataon. Matanda na kami ng tatay mo. Gusto lang naman namin maging masaya bago man lang kami mawala. Inay, ayan na. Ang paborito nilang sandata, ang guilt trip. Gagamitin nila ang edad nila. Ang kamatayan, para makonsensya ako. Dati, epektibo yan. Dati. Bibigay na ako agad at sasabihin kong, sige na nga inay. Inay, pero hindi ngayon. Mahal ko kayo. Gusto ko kayong makasama. Pero ang sagot ko po ay hindi. Hindi ako sasama kung ganito ang usapan. Biglang may umagaw ng telepono. Narinig ko ang mabigat na hininga ni Itay. Anong kalokohan ito, Maricel? Ang boses ni Itay ay parang kulog. Itay, hindi po ako sasama. Masyadong mahal. At hindi po makatarungan. Makatarungan? Sigaw niya. Nung pinapaaral kita. Nung pinapakain kita nung bata ka. Tinanong ba kita kung makatarungan ng gastos? Wala kang utang na loob. Porket may pera ka na dyan sa Makati. Lumaki na ang ulo mo. Itay, nag-aral po ako sa State University. Scholar po ako. Nagtrabaho ako habang nag-aaral. Kayo po ang nagbayad ng tuition ni Paulo sa private school. Kayo ang bumili ng kotse niya. Huwag po nating ibahin ang usapan. Huwag kang sumagot ng pabalang sa akin. Galit na galit si Itay. Ito ang tatandaan mo, Maricel. Ito ay pagsubok lang namin sa iyo. Kung talagang mahal mo ang pamilyang ito, sasama ka at magbabayad ka. Kung hindi, huwag ka nang umasa na may pamilya ka pang babalikan. Pagsubok? Pagsubok? Kailan pa naging exam ang pagmamahal ng magulang? Bakit kailangan kong pumasa sa pamantayan ng pera para maging anak nila? Kung ang presyo ng pagiging pamilya nyo ay kalahating milyong piso at ang pagkawala ng respeto ko sa sarili ko. Sabi ko nang may panginginig sa boses. Kung ganun po, Itay, hindi ko po kayang bayaran yan. E di huwag, sigaw niya, aalis kami nang wala ka. Magsama kayo ng pera mo. Yayakapin namin ang kapatid mo sa Hawaii habang ikaw ay nag-iisa diyan sa kondo mo. Tingnan natin kung sino ang iiyak sa huli. Binabaan niya ako ng telepono. Tuot, tuot, tuot. Naiwan akong nakatulala sa kawalan. Ang tahimik ng kondo ko. Dati, ang katahimikan na ito ay nakakatakot. Pero ngayon, may naramdaman akong kakaiba. Masakit ang mga salita niya. Parang tinik na bumaon sa dibdib ko. Tinawag akong walang utang na loob. Makasarili, pero sa kabila ng sakit. May naramdaman akong ginhawa, para akong nakahinga ng maluwag sa unang pagkakataon. Nasabi ko na ang hindi. Hindi ko na kailangang mag-empake. Hindi ko na kailangang maglabas ng pera. At higit sa lahat, hindi ko na kailangang magpanggap na okay lang sa akin ang maging alila ng sarili kong kapatid. Aalis sila nang wala ako. Sige, kinuha ko ang cellphone ko. Nakita ko ang mga text ni Paulo. Ate, ano ba? Sayang yung hotel. Magbayad ka na. Ang damot-damot mo talaga. Hindi ko siya nireplyan. Inilagay ko ang cellphone sa silent mode. Tumayo ako at nagtimpla ng kape. Inisip ko. Tapos na. Nagalit sila. Pero lilipas din yon. Siguro ay magtatampo sila ng ilang buwan. Pero sanay naman na ako na hindi nila pinapansin. Ang akala ko, iyon na ang pinakamasamang mangyayari. Ang itakwil nila ako sa salita, hindi ko alam, na ang hindi ko pala ang magtutulak sa kanila na gawin ang isang bagay na kriminal. Kabanata 4, ang masakit na sorpresa ng bangko isang linggo. Isang linggo ang lumipas simula ng tanggihan ko ang gusto ni na Itay at Inay. Akala ko ay tapos na ang gulo. Akala ko ay nagtatampo lang sila. At aalis na sila papuntang Hawaii ng tahimik. Nasa opisina ako noon sa Makati. Abala ako sa pagre-review ng mga tax documents. Quarter end na kasi kaya tambak ang trabaho. Kailangan kong mag-focus. Biglang umilaw ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa. Bizz! Isang notification mula sa bangko. Hindi ko muna pinansin. Sabi ko sa sarili ko, mamaya ko natitingnan. Baka spam lang. Pero sumunod agad ang isa pa. Bzzz. At isa pa. Bzzz. 3 sunod-sunod na tunog. Kinabahan ako. Iba ang pakiramdam ko. Parang may malamig na kamay na humaplos sa batok ko. Kinuha ko ang cellphone. Binuksan ko ang screen. At halos himatayin ako sa nabasa ko. Una, BDO credit card alert.
Transaction authorized, Hawaiian Airlines, 360,000 piso. Pangalawa, transaction authorized, Grand Wailea Resort, 500,000 piso. Pangatlo, transaction authorized, Maui Luxury Spa, 100,000 piso. Nabitawan ko ang cellphone ko sa mesa. Clag, nanginginig ang mga kamay ko. Binuksan ko ulit. Tiningnan ko ang banking app ko. Totoo nga. Nandun ang mga bawas. Halos 1,000,000 piso. 1,000,000. Nawala ang lahat ng ipon ko. Ang credit limit ko. Sagad. Paano nangyari ito? Nasa akin ang card ko. Hindi ko naman ito nawala. Biglang pumasok sa isip ko ang isang alaala. Noong nakaraang Pasko, umuwi ako sa bahay ni na Inay para mag-Noche Buena. Nagpatulong si Inay na bumili ng regalo online gamit ang laptop niya. Ginamit ko ang card ko para bayaran ang regalo. Naalala ko na tinanong ako ng computer, "Do you want to save this card for future purchases?" Ang alam ko ay pinindot ko ang number o baka nakalimutan kong i-log out. O baka nakatayo si Inay sa likod ko noon at isinulat ang numero. Kahit ano pa man ang nangyari, isa lang ang ibig sabihin nito. Ginamit nila ang card ko. Nang walang paalam, tiningnan ko ulit ang detalye ng tiket sa eroplano. 4 na tiket. 4. Ibig sabihin, kasama pa rin ang pangalan ko. Kahit sinabi ko ng ayoko, kahit sinabi ko ng hindi, plano pa rin nila akong isama. O ang mas masakit, plano nilang ako ang magbayad para sa kanilang lahat. At wala silang pakialam sa sasabihin ko. Hindi ito basta hindi pagkakaunawaan. Pagnanakaw ito. Kabanata 5. Ang regalo daw na hindi ko naman ibinigay, nanginginig ang buong katawan ko sa galit. At sa takot, agad kong tinawagan si Inay. Ring, ring, walang sumasagot. Tinawagan ko si Itay. Ring, ring, cannot be reached. Tinawagan ko ang kapatid kong si Paulo. Sa pangatlong ring, sumagot siya. "Hello ate, bakit?" Parang iritado pa ang boses niya. "Paulo, ang boses ko ay nanginginig. Alam mo ba na ginamit ni na Inay at Itay ang credit card ko?" Tumahimik sa kabilang linya. "Alam mo ba?" Ulit ko. Pasigaw na. Bumuntong hininga siya. "Oo ate, alam ko. Sinabi ko naman sa kanila na baka magalit ka. Pero sabi ni Itay, ituloy na lang daw. Alam mo. At wala kang ginawa?" "Paulo, halos 1,000,000 ang chinarge nyo sa card ko. Pagnanakaw yan, krimen yan." "Ate naman," sagot niya na parang wala lang, "huwag kang ang OA. Pamilya tayo, hindi naman ibang tao ang kumuha." Sabi ni Itay, "Regalo mo na lang daw yan sa amin. Tutal ang yaman-yaman mo na dyan. At saka, kasama naman ang tiket mo. Sumama ka na lang kasi para hindi sayang." Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Regalo? Ang regalo ay ibinibigay ng kusa. Hindi ito kinukuha ng sapilitan habang nakatalikod ang may-ari. "Regalo? Paulo?" Sabi ko. Naiiyak na ako sa galit. "Hindi yan regalo. Fraud yan. Estafa yan." Hindi ako pumayag. "Sinabi ko na ngang hindi ako sasama, di ba? E di sumama ka na lang." Sigaw niya pabalik. "Ang arte-arte mo. Ikaw na nga itong tinutulungan ni Inay na makasama sa family bonding. Ikaw pa ang galit. Ang dami mong pera ate. Isipin mo na lang tulong mo na sa amin ito." Binabaan ko siya ng telepono bago pa ako makapagsalita ng masama. Napaupo ako sa upuan ko sa opisina. Hilong-hilo ako. Ano ang gagawin ko? May 4 na pagpipilian ako. Una, bayaran ko na lang, lunukin ko ang galit, at hayaan silang magpakasaya sa Hawaii gamit ang pera ko. Kung gagawin ko ito, 1 taon akong magbabayad ng utang sa bangko. At iisipin nila na okay lang na nakawan ako ulit sa susunod. Pangalawa, tawagan ko sila ulit at magmakaawa na ibalik ang pera. Pero alam ko na wala silang pambayad. Wala silang 1,000,000. Pangatlo, magsumbong ako sa pulis. Ipakulong ko ang sarili kong mga magulang at kapatid. Pang-4, tumawag ako sa bangko at sabihin ang totoo. Tumingin ako sa bintana ng opisina. Nakikita ko ang mga building sa Makati. Ang bawat piso na nasa bangko ko. Pinaghirapan ko. Puyat. Pagod. Stress. Wala ni isa kina Inay, Itay o Paulo ang tumulong sa akin para kitain ang perang iyon. Naalala ko si Dr. Santos, Maricel,
Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na hahayaan mo silang saktan ka ulit. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang wallet ko. Kinuha ko ang credit card at tinawagan ko ang customer service hotline sa likod nito. Good afternoon. This is BDO. How can I help you? Sabi ng agent sa kabilang linya. Good afternoon. Ang boses ko ay matatag, pero tumutulo ang luha sa mga mata ko. Gusto ko pong i-report ang ilang transactions sa card ko. Yes, ma'am. Aling transaction po? Yung sa Hawaiian Airlines, sa Grand Wailea Resort, at sa spa. Okay, ma'am. Authorize po ba ninyo ang mga ito? Pumikit ako. Nakita ko ang mukha ni Inay, ang ngiti ni Itay, ang yabang ni Paulo. Pero nakita ko rin ang sarili ko. Ang batang Maricel na may lumang bisikleta. Ang dalagang Maricel na naghuhugas ng plato para sa braces. Ang Maricel na laging huli sa prioridad. Hindi. Sabi ko ng malinaw, hindi ko po ino-authorize ang mga yan. Fraudulent transactions po ang mga yan. Hindi po ako ang gumamit. Paki-cancel po lahat at paki-block ang card ko ngayon din. I understand, ma'am. We will process the dispute immediately. Iimbestigahan po namin ito. Salamat. Binaba ko ang telepono. Tapos na. Nagawa ko na. Alam ko na sa oras na gawin ng bangko ang trabaho nila. Mawawala ng bisa ang mga ticket. Makakancel ang hotel. Magkakagulo sa airport. Mapapahiya sila. Pero sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko inuna ang hiya nila. Inuna ko ang hustisya para sa sarili ko. Kung tinuring nila akong pamilya, hindi nila ako nanakawan. Dahil tinuring nila akong bangko na pwedeng pitasan ng pera kailanman nila gusto. Pinakita ko sa kanila kung ano ang nangyayari kapag nagsara na ang bangko. Humanda kayo dahil hindi na ako ang dating Maricel na tahimik lang sa isang sulok. Kabanata 6. Ang gulo sa airport. 2 araw ang lumipas. Ito ang araw na dapat ay lilipad sila papuntang Hawaii. Nasa opisina ako noon. Pilit kong tinatapos ang trabaho ko pero hindi ako mapakali. Nakatingin ako sa orasan. 8:00 ng umaga. Alam kong nasa Ninoy Aquino International Airport na sila ngayon. Nasa Terminal 3, nakapila sa check-in counter. Biglang umilaw ang cellphone ko. Si Paulo. Hindi ko sana sasagutin, pero kailangan kong malaman kung gumana ang ginawa ko. Kailangan kong malaman kung napigilan ko sila. Sinagot ko ang tawag. Hello? Agad na sumabog ang boses ni Paulo sa kabilang linya. Hindi siya galit noong una, takot ang narinig ko. Panik! Ate! Sigaw niya. Anong nangyayari? Ayaw tanggapin ang ticket namin. Sabi ng staff sa counter, cancel daw lahat. Pati hotel sa Hawaii tumawag kay Itay. Cancel din daw. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ko ng mahigpit ang ballpen ko para humugot ng lakas. Sinabi ko naman sa inyo, Paulo. Mahinahon kong sagot. Sinabi ko na gagawin ko ang tama. Itinawag ko sa bangko na ninakaw ang card details ko. Kaya syempre, ika-cancel nila ang lahat ng binili nyo. Tumahimik sandali sa kabilang linya. Narinig ko ang ingay ng airport, ang mga announcement sa speaker, ang bulungan ng mga tao. Tapos, narinig ko ang boses ni Itay, malakas, galit. Inagaw niya ang telepono kay Paulo. Maricel, ang sigaw ni Itay ay parang kulog na abot hanggang Makati. Anong kalokohan ito? Nandito kami sa harap ng maraming tao. Nakapila kami. Hawak namin ang mga maleta. Tapos sasabihin ng staff na fraud daw ang card na ginamit? Pinapahiya mo ba kami? Itay, sabi ko, kayo po ang naglagay sa sarili nyo sa sitwasyong yan. Sinabihan ko kayo. Binalaan ko kayo na huwag gamitin ang card ko, pero hindi kayo nakinig. Ayusin mo to ngayon din, utos niya. Tawagan mo ang bangko, sabihin mo nagkamali ka lang, sabihin mo na inutusan mo kaming gamitin ang card. Hindi kami aalis sa pila hanggat hindi mo inaayos to. Umiiyak na ang nanay mo dito. Napapikit ako. Na-imagine ko si Inay, nakatayo sa gilid. Hiyang-hiya sa mga tingin ng ibang pasahero. Masakit isipin. Pero kailangan kong magpakatatag. Hindi Itay. Sabi ko ng may diin. Hindi ako magsisinungaling para pagtakpan ng krimen nyo. Ang ginawa nyo ay pagnanakaw. Credit card fraud. Krimen yan, Itay. At swerte pa nga kayo na bangko lang ang kausap nyo at hindi pulis. Walang hiya ka, sigaw ni Itay. Sarili mong pamilya ginaganito mo? Dahil lang sa pera? Hindi ito dahil sa pera, Itay.
Nanginginig na ang boses ko dahil ito sa respeto, buong buhay ko. Tinrato niyo ako na parang bangko na walang damdamin, pero tao din ako. May karapatan din akong tumanggi. At may karapatan akong protektahan ang kung ano ang akin. Humanda ka pag-uwi namin. Banta ni Itay, hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mong ito. Wala na po kayong babalikan sa akin. Binaba ko ang telepono. Agad kong binuksan ang settings ng cellphone ko. Binlock ko ang number ni Paulo. Binlock ko si Itay. Binlock ko si Inay. Nanginig ang buong katawan ko. Napaupo ako sa sahig ng opisina ko. Umiyak ako, hindi dahil sa sisi, kundi dahil sa awa. Naaawa ako sa kanila na kailangan pa nilang maranasan ang ganitong kahihiyan para lang matuto. Pero naaawa din ako sa sarili ko. Dahil kailangan kong gawin ito sa sarili kong kadugo para lang respetuhin nila ako. Iniwan ko sila doon, sa airport, kasama ng mga maleta nilang puno ng damit pang beach. Kasama ng pangarap nilang bakasyon na galing sa Nakaw. Akala ko, tapos na. Akala ko ay uuwi na lang sila sa probinsya at magmumukmok, pero nagkamali ako. Hindi ko na-estimate kung gaano kalala ang galit ng isang amang nasugatan ng ego. Kabanata 7. Ang mga bisitang hindi inimbita kinabukasan. Sabado ng umaga. Nasa kondo ako. Natutulog pa. Payapa ang paligid. Ang akala ko ay ligtas na ako dito. Nakalock ang pinto. May security guard sa lobby. Ito ang sanctuary ko. Ang lugar kung saan hindi nila ako pwedeng saktan. Pero nagising ako sa isang tunog. Click. Clack. Tunog ng susi na umiikot sa doorknob. Napabangon ako agad. Tumingin ako sa orasan. 6:00 ng umaga. Sino ang may susi ng kondo ko? Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang 3 figura. Pamilyar na pamilyar. Si Itay, si Inay, at si Paulo. Nanlaki ang mga mata ko. Paano? Naalala ko na. Noong lumipat ako dito 3 taon na ang nakakaraan. Binigyan ko si Inay ng duplicate key. Sabi ko, Inay, itago niyo po ito. Para kung may emergency at hindi ako makabukas ng pinto. May susi kayo. Emergency. Para sa kanila. Ang pagkawala ng pera ay emergency. Hindi ako gumalaw sa kama. Sumilip ako sa siwang ng pinto ng kwarto ko. Nakikita ko sila sa sala. Hindi sila pumasok para humingi ng tawad. Hindi sila pumasok para makipag-ayos. Nakita ko si Itay. Dumiretso siya sa mesa kung saan ko iniiwan ang mga sulat. Hanapin niyo ang mga papeles. Bulong ni Itay. Galit ang tono niya. Kailangan natin mahanap ang credit card statement niya. O kahit anong papel na may pirma niya. Ricardo, narinig ko si Inay. Nanginginig ang boses, umuwi na tayo. Masama ito. Bahay niya ito. Baka makasuhan tayo ng trespassing. Anong trespassing? Singhal ni Itay. Anak natin siya. Walang trespassing sa pamilya. Kailangan natin ng ebidensya, Inay. Kailangan natin mapatunayan sa bangko na pinayagan niya tayo. Kung hindi, tayo ang magbabayad ng milyon. Saan tayo kukuha noon? Si Paulo naman ay nagbukas ng drawer ng TV rack. Hinahalungkat ang mga gamit ko. Naramdaman ko ang init na umakyat sa ulo ko. Ito ang tahanan ko. Ang lugar na pinaghirapan ko. Binili ko ang bawat gamit dito. Ang sofa, ang TV, ang mga picture frame. At ngayon, nandito sila. Nanghihimasok. Parang mga magnanakaw sa gabi. Wala na silang respeto sa privacy ko. Wala na silang respeto sa akin bilang tao. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ko ang camera, inilagay ko sa video mode. Huminga ako ng malalim, lumabas ako ng kwarto. Anong ginagawa niyo dito? Napatalon silang 3 sa gulat. Lumingon si Itay. Ang mukha niya ay puno ng galit at pagod. Gising na ang magaling na anak, sabi ni Itay. Lumabas kayo, sabi ko. Itinutok ko ang cellphone sa kanila. Nire-record ko ito. Pumasok kayo sa bahay ko nang walang paalam. Umalis kayo ngayon din. Lumapit si Itay sa akin. Anong paalam? Tanong niya. Nanay mo ang may hawak ng susi, kaya may karapatan kaming pumasok. At ikaw, dinuro niya ako. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Alam mo ba kung gaano kami napahiya sa airport kahapon? Kasalanan niyo yon, sagot ko. Hindi ako umatras. Nagnakaw kayo, nahuli kayo. Ngayon,
Lumabas kayo bago ako tumawag ng pulis. Pulis? Tumawa si Paulo ng mapakla. Tatawag ka ng pulis para sa sarili mong pamilya? Ate, sobra ka na. Ibigay mo na lang kasi sa amin ang kailangan namin. Tawagan mo ang bangko, sabihin mo okay na. Para matapos na to? Hindi. Sabi ko, hindi ako magsisinungaling at hindi ko ibibigay ang gusto nyo. Tumingin si Itay kay Paulo. Kunin mo ang cellphone niya. Utos ni Itay. Lumapit si Paulo sa akin. Ate, akin na yan. Huwag kang lalapit, Paulo. Sigaw ko, pero hindi siya nakinig. Hinablot niya ang kamay ko. Pilit niyang inaagaw ang cellphone. Bitawan mo ako, sigaw ko. Paulo, sigaw ni Inay. Tama na! Nasasaktan ako. Mahigpit ang hawak ni Paulo sa pulsuhan ko. Pilit niyang pinipilipit ang kamay ko para mabitawan ko ang cellphone. Sa sandaling iyon, nawala na ang natitirang pagtingin ko sa kanila bilang kapatid at ama. Sa sandaling iyon, hindi sila pamilya. Sila ay mga estranghero na nananakit sa akin sa loob ng sarili kong pamamahay. Gamit ang natitirang lakas, nakawala ako ng konti. Pinindot ko ang emergency call. Pinindot ko ang 911. Itinapat ko ang screen sa mukha ni Paulo. Isang pindot na lang, Paulo. Hingal na sabi ko. Isang pindot na lang at darating ang mga pulis dito. Gusto nyo bang madagdagan ang kaso nyo? Bukod sa credit card fraud, gusto nyo bang makasuhan ng assault at breaking and entering? Natigilan si Paulo. Binitawan niya ako. Tumingin siya kay Itay. Itay, sabi ni Paulo. Tumatawag na siya ng pulis. Namutla si Itay. Alam niyang seryoso ako. Nakita niya sa mga mata ko na wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Ang nasa harap niya ay hindi na ang anak na sunod-sunuran. Ang nasa harap niya ay isang babaeng handang ipaglaban ang kanyang sarili. Kahit sino pa ang kalaban. Umalis na tayo, sabi ni Inay. Hinila niya si Itay sa braso. Ricardo, please. Bago pa lumala ang lahat, tumingin sa akin si Itay ng huling beses. Isang tingin na puno ng sumbat at puot. Wala ka ng ama simula ngayon, sabi niya. Matagal na akong walang ama. Bulong ko sa sarili ko. Simula nung mas pinili mong mahalin ang pera kesa sa akin. Umalis sila. Padabog na isinara ang pinto. Narinig ko ang mga yabag nila na papalayo sa hallway. Dali-dali akong tumakbo sa pinto. Inilock ko lahat ng kandado. Inilagay ko ang chain lock. Itinulak ko pa ang isang mabigat na upuan sa tapat ng pinto. Napadausdos ako sa sahig. Nanginginig ang mga kamay ko. Pula ang pulsuhan ko kung saan ako hinawakan ni Paulo. Tiningnan ko ang cellphone ko. Hindi ko pala na ituloy ang tawag sa 911. Pero alam ko, kailangan ko pa ring tumawag. Kailangan kong magpa-blotter. Kailangan kong magpalit ng kandado. Dahil simula sa araw na ito, hindi na lang sila basta family drama. Sila ay bantana sa buhay ko. Kabanata 8, ang tawag sa 911. Ang tensyon sa loob ng kondo ko ay parang bombang sasabog na. Nakatayo si Itay sa gitna ng sala. Ang mukha niya ay pulang-pula sa galit. Hindi siya makapaniwala na pinalalayas ko siya. Siya na haligi ng tahanan. Siya na laging nasusunod. Sige, sabi ni Itay. Ang boses niya ay mababa pero nakakatakot. Palalayasin mo kami? Pwes, sisiguraduhin kong wala ka ring babalikan. Lumapit siya sa akin ng isang hakbang. Pupunta ako sa opisina mo sa Makati. Banta niya. Kakausapin ko ang boss mo. Sasabihin ko sa kanila kung gaano ka walang kwentang anak. Sasabihin ko na magnanakaw ka. Sisiraan kita hanggang sa wala ng kumpanya ang tumanggap sa'yo. Nanlamig ako. Alam kong kaya niyang gawin yon. Gagawin niya ang lahat para masira ako. Dahil sa isip niya, kung hindi ako mapapakinabangan ng pamilya, dapat hindi ako mapakinabangan ng kahit sino. Kinuha ko ang cellphone ko. Ire-record ko yan, Itay, sabi ko. Ulitin mo ang sinabi mo. Para marinig ng pulis at ng boss ko kung sino talaga ang naninira. Itinutok ko ang kamera sa kanya. Paulo! Sigaw ni Itay. Kunin mo ang cellphone niya! Bilis! Agad na sumugod si Paulo. Wala na siyang respeto sa akin bilang ate. Sa mga mata niya, ako ay kaaway na humahadlang sa pera nila. Hinablot niya ang braso ko. Akin na sabi yan! Sigaw ni Paulo. Aray! Napasigaw ako. Pinilipit niya ang pulsuhan ko. Mahigpit. Ramdam ko ang pagbaon ng kuko niya sa balat ko.
Masakit. Sobrang sakit. Hindi lang sa pisikal, kundi sa puso. Ang kapatid na inalagaan ko nung bata pa. Ngayon ay sinasaktan ako. Sa taranta ko. Napindot ko ang call button. Nakadial na ang 911. Emergency hotline. What is your emergency? Narinig ng lahat ang boses ng dispatcher mula sa speaker ng cellphone ko. Natigilan si Paulo. Binitawan niya ako bigla. Inilapit ko ang telepono sa bibig ko, habang nakatingin ng diretso sa mata ni Itay. Hello, tulungan niyo ako, sabi ko ng malinaw. Nandito ako sa kondo ko sa BGC. May mga taong pumasok ng walang pahintulot. Sinaktan ako ng isa sa kanila. Pakiusap, magpadala kayo ng pulis. Ma'am, papunta na po ang mga officer. Sagot ng dispatcher. Nasa safe place po ba kayo? Namutla si Itay. Ang tapang niya kanina ay biglang naglaho. Sa Pilipinas, iba ang takot kapag pulis na ang usapan, ang iskandalo. Ang hiya na makita ng mga kapitbahay na dinadampot ka. Hindi iyon kaya ng pride ni Itay. Tayo na, sigaw ni Inay. Ricardo, Paulo, aalis na tayo, parating na ang mga pulis. Hinila ni Inay si Itay papunta sa pinto. Si Paulo ay nanginginig na sumunod. Nang nasa may pinto na sila, sumigaw ako. Ang susi. Lumingon si Inay. Ilapag niyo ang susi sa mesa. Ngayon din. Nanginginig ang kamay na nilapag ni Inay ang duplicate key sa side table. Hinding-hindi kita mapapatawad. Huling sabi ni Itay bago sila lumabas at tumakbo papunta sa elevator. Isinarado ko ang pinto. Clag, click, click. Inilok ko lahat. Napasandal ako sa pinto at napaupo sa sahig. Ligtas na ako. Pero bakit ang sakit-sakit? Umiyak ako ng umiyak habang hinihintay ang mga pulis. Umiyak ako para sa pamilyang nawala sa akin at para sa pamilyang hindi ko kailanman naramdaman. Kabanata 9. Ang hustisya at parusa. Dumating ang mga pulis makalipas ang 5 minuto. Mabait sila. Kinuha nila ang statement ko. Kinuha na nila ng litrato ang pasa sa braso ko na gawa ni Paulo at ang video ng pagbabanta ni Itay. Ma'am, sabi ng isang opisyal, pwede tayong magsampa ng kaso, trespassing, assault, at violence against women and children. Umiling ako. Pagod na ako. Gusto ko lang po ipablatter ang nangyari, sabi ko. Para kung bumalik sila, may record na. Nang umalis ang mga pulis, dumating naman ang locksmith. Pinalitan ko lahat ng kandado sa bahay. Nagpalagay din ako ng CCTV sa tapat ng pinto. Kinabukasan, nakipagkita ako sa abogado ko. Si Atigan Ramos. Ipinakita ko sa kanya ang lahat. Ang bank statement, ang text messages, ang police report. Malakas ang kaso natin sa credit card fraud. Sabi ni Atay Ramos, pwede silang makulong ng mahabang panahon. Lalo na at malaki ang halaga, halos 1 milyon. Tumingin ako sa bintana ng opisina niya. Makukulong ba ang sarili kong magulang? Kaya ko ba silang makita sa likod ng rehas? Kahit gaano kasama ang ginawa nila, sila pa rin ang nagluwal sa akin. Ang kulturang Pilipino, ang utang na loob, nakaukit pa rin sa buto ko kahit ayaw ko. Attorney, sabi ko, ayokong makulong sila. Hindi ko kaya iyon. Pero, dugtong ko, gusto kong matuto sila. Itutuloy natin ang kaso sa bangko. Hahayaan ko ang bangko na bawiin ang pera. At kung singilin sila ng bangko o kasuhan sila ng bangko, labas na ako doon. At ganoon nga ang nangyari. Dahil napatunayan na fraud ang transaction, binalik ng bangko ang pera sa account ko. Pero hindi doon natatapos ang kwento. Ang airline at ang hotel, hindi sila nag-refund ng buo sa bangko dahil sa last-minute cancellation. Ngayon, hinahabol ng bangko at ng mga kumpanya sina Itay at Inay para sa danyos perwisyos. Nabaon sila sa utang. Ang perang inipon nila para sa pagtanda ay naipambayad sa multa at abogado. Hindi lang iyon. Kumalat ang balita sa mga kamag-anak namin. Sa probinsya, mabilis ang chismis. Nalaman ng tita ko, ng lolo ko, na tinangka nilang nakawan ako at nag-eskandalo sa kondo ko. Ang dangal na iniingatan ni Itay, wasak na wasak. Wala nang naniniwala sa kanya kapag nagmamalaki siya. Si Paulo naman, walang mukhang maiharap sa mga pinsan namin. Hindi ko sila kinulong sa selda, pero nakulong sila sa sarili nilang kahihiyan. At sa utang na sila mismo ang gumawa. Kabanata 10. Kalayaan at paghilom-anim na buwan na ang nakalipas.
Nandito ako ngayon sa El Nido, Palawan, nakaupo sa buhangin. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang ganda, ang tahimik. Nag-file ako ng leave of absence sa trabaho. 3 buwan. Ito ang unang beses na nagbakasyon ako para sa sarili ko. Hindi ito Hawaii. Hindi ito 5-star hotel na may butler. Simple lang ang tinutuluyan ko dito. Pero masaya ako dahil ang perang ginagamit ko ay pera ko. At ang oras na hawak ko ay oras ko. Walang tumatawag para manghingi. Walang nagpaparinig. Kamusta na sila? Balita ko ay unti-unti nang nagbabayad si Itay at Inay sa mga utang nila. Napilitan silang ibenta ang lumang lupa sa probinsya. Masakit. Pero kailangan. Nag-attend na rin sila ng counseling. Sabi ng tita ko. Minsan daw ay umiiyak si Inay, nagsisisi kung bakit hinayaan niyang umabot sa ganito. Si Paulo? Ito ang magandang balita. Dahil wala nang maibigay sina Itay at Inay, napilitan siyang magtrabaho. Call center agent siya ngayon sa Ortigas. Maliit lang ang sweldo sa umpisa at hirap siya sa puyat. Pero sa huli naming pag-uusap sa text, sabi niya, "Ate, salamat kung hindi mo ginawa yon. Siguro hanggang ngayon, palamunin pa rin ako. Hindi kami bati ng buong buo. May mga lamat na hindi na maaalis, pero may respeto na. Alam na nila na hindi ako pwedeng tapakan." Dito sa El Nido, nakilala ko ang mga bagong kaibigan. Mga travelers din na naghahanap ng kapayapaan. Sila ang naging chosen family ko. Natutunan ko na ang pamilya ay hindi lang sa dugo. Ang pamilya ay yung mga taong rerespetuhin ka. Mamahalin ka ng walang kapalit. At ipagtatanggol ka kahit wala silang makuha sa iyo. Huminga ako ng malalim. Nalalanghap ko ang amoy ng dagat. Kinuha ko ang cellphone ko. Tiningnan ko ang picture ko nung bata ako. Yung batang nakasakay sa lumang bisikleta. Maricel, bulong ko sa sarili ko. Pasensya ka na kung natagalan ha. Pero andito na tayo. Nakabili na tayo ng sarili nating bike. At tayo na ang may hawak ng manibela. Tumayo ako at naglakad palusong sa tubig. Ako si Maricel. Hulog ng langit? Hindi. Mabuting anak? Siguro. Pero higit sa lahat, ako ay malaya at ang susunod na kabanata ng buhay ko, ako na mismo ang magsusulat. Walang bura, walang utos. Ako naman, mga kababayan. Dito nagtatapos ang kwento ng bakasyon sa Hawaii na hindi natuloy. Pero sa totoo lang, ito pa lang ang simula ng tunay na buhay ko. Habang nakatayo ako noon sa dalampasigan ng El Nido. Habang dinadama ko ang init ng araw sa aking balat. Na-realize ko ang isang bagay na napakahalaga. Minsan, ang pinakamalaking regalo na maibibigay natin sa ating sarili ay ang tapang na humindi. Alam ko na marami sa inyo na nakikinig ngayon ang mga magulang din. O di kaya ay mga lolo at lola na. Sa kultura nating mga Pilipino, likas sa atin ang magbigay. Likas sa atin ang magsakripisyo para sa pamilya. Tinitiis natin ang gutom, ang pagod, ang sakit ng katawan, para lang maibigay ang luho ng ating mga anak o apo. Takot tayong masabihan na masama. Takot tayong masabihan na madamot o walang utang na loob. Pero sana, matutunan niyo ang natutunan ko. Ang pagmamahal na walang hangganan ay nakakasira. Tingnan niyo si Paulo. Dahil sa sobrang pagmamahal at pagkonsinti ni na Itay at Inay. Muntik na siyang hindi matutumayo sa sarili niyang mga paa. Akala nila ay tinutulungan nila siya. Pero ang totoo, nilumpo nila ang kakayahan niyang mabuhay. At tingnan niyo naman ako, dahil sa sobrang pagtitiis ko, muntik ko nang makalimutan na tao din ako, na may karapatan din akong sumaya. Huwag po kayong matakot magtakda ng limitasyon. Hindi po kasalanan ang magtira para sa sarili. Hindi po kasalanan ang unahin ang inyong kapayapaan. Kung mayroon kayong kapamilya na umaabuso sa kabaitan nyo, na lumalapit lang kapag may kailangan, at nawawala kapag oras na ng gipitan. Pakiusap, huwag niyong hayaang ubusin nila kayo, dahil sa huli. Ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, o sa apelyido, o sa kung magkano ang kaya mong ibigay. Ang tunay na pamilya ay nasusukat sa respeto, sa pagmamahal na hindi namimilit, at sa pagtanggap sa iyo. May pera ka man o wala, ako si Maricel,
32 taong gulang, hindi ko man nakuha ang pagmamahal na inasahan ko mula sa aking mga magulang. Nahanap ko naman ito sa aking sarili at sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa akin at iyon, mga kababayan, ay sapat na, sobra-sobra pa. Kung ang kwentong ito ay tumatak sa puso nyo o kung may karanasan din kayo na katulad nito. Huwag po kayong mahiyang mag-comment sa ibaba. Gusto ko pong marinig ang kwento nyo. Saan po kayo nanonood ngayon? Luzon? Visayas? Mindanao? O nasa abroad po ba kayo? Isulat nyo lang po dyan. Babasahin ko ang bawat isa. Pindutin nyo rin po ang like button kung nagustuhan nyo ang video na ito. At mag-subscribe kayo sa channel para sa marami pang kwento ng buhay, kwento ng pagbangon, at kwento ng pag-asa. Ibahagi nyo ito sa mga kaibigan nyo na baka kailangan ding makarinig ng ganitong mensahe. Iparating natin sa kanila na hindi sila nag-iisa. Muli, ako si Maricel. Nagpapasalamat sa oras na ibinigay nyo. Tandaan po natin, ang halaga natin ay hindi dikta ng iba. Tayo mismo ang nagbibigay presyo sa ating sarili. Hanggang sa muli, ingat po kayong lahat.